Lurang Mindanao, programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Magandang balita, mga kapwa ko PWD. Narito na ang programa para sa atin. May kasama ka. Ako si Kuya Carlo. Makakasama mo tuwing Sabado, alas 8:30 ng umaga. May kasama ka. Mapapakinggan dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayogman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayogman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:33 na ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino.
Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo po ay makapagbigay ng mahahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng ating komunidad at ng ating gobyerno. Ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing, at syempre binabati natin ang lahat ng ating mga tagapakinig dito sa ating programang Ahensya de Konsensya o ADC. Good afternoon, Ciudad de Zamboanga. Buenos dias a todo. Mapagpalang araw po muli mula po dito sa aming radyo estasyon. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 11, 2026. ¿Qué tal? Aquellos yan sweldo last week. Chene pa ba? Oo. Meron pa bang naiwan na tira? May na-prioritize na po ba tayo? Ha? Good afternoon po ha. Good afternoon po sa lahat ng ating mga manggagawa. At syempre sa mga nakatutok lagi dito sa ating programa. Oo, kada hapon ha. Ay syempre napapakinggan nyo po ang Ahensya de Konsensya hanggang 2:30 every day, Monday to Friday, 1:30 to 2:30 p.m. At baka nagtataka kayo, bakit naririnig ko na naman ang boses ni Sara? Oo, last week nakasama niya ang Napolcom. Syempre po, kasi po, may na-promote, no, na guest natin. Oo, kung naalala nyo po, every third Monday of the month, nakakasama po natin ang National Nutrition Council. At tayo po ay masaya dahil na-promote nga. Magkakaroon na sila soon ng sinasabi kong soon kasi balang araw bibitawan ko din to sila Oo. Andito na po sila ngayon sa ating stand-alone program, ang Ahensya de Konsensya, at makakasama po natin every second and fourth Monday of the month ang National Nutrition Council o NNC. Sa mga nagtatanong, ano yan? Oo, baka kasi kada hapon kayo na mga listeners namin, mamaya po ay i-introduce namin sa inyo ng mabuti kung ano nga ba ang function, ano ang purpose, ano ang role, ano ang goal ng NNC, bakit sila partner agency natin dito ng syempre ng ating gobyerno at ng ating radyo estasyon. Kaya muli po ha, abangan nyo po lagi kada second and fourth Monday of the month, 1:30 p.m. to 2:30 ay makakasama po natin ang ating bagong partner, ang National Nutrition Council o NNC. Kaya po, hindi ko na papatagalin pa, naririnig nyo naman lagi ang kanyang boses. I-welcome po natin via Zoom ang aking kasama ngayon, si Ma'am Rowens Zorilla, isang R&D and of course Nutrition Officer 2 ng NNC. Ma'am, good afternoon. Welcome po sa ating program. Hello po, Ma'am Sar, and to our listeners po, no. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako really officer po. Ayan, may signal problem pa rin po tayo, no? Medyo putol-putol ulit si Ma'am Rowens. Pero Ma'am Rowens, loud and clear lang po ba ako? Naririnig nyo lang po ako? Ganyan talaga pag live. Opo, yes po. Ayan. O, kumusta naman po kayo, Ma'am Rowens? Dapat, no, narinig na namin kayo last month pa, pero eto nga yung way ng Panginoon, dito na kayo sa hapon. So, kumusta po kayo? Ano ang pakiramdam po na at last dito na kayo sa ating program sa hapon na mapapakinggan? Yes, masaya tayo na meron po tayong bago ngayon na nasa hapon. And hopefully po ay marami pa po tayong share na information related po to sa ating pong listeners po, no? Sa ating listeners ng ating DXAS. Ayan. At syempre And po, of course po, no, gusto ko din po pala batiin po ng ating mga ina, yung ating nanay, yung ating mga mothers na belated Mother's Day po sa inyong lahat. So, yun po, no, yung sakripisyo niyo po para sa pamilya niyo po, para sa inyong mga anak, hindi po matatawa po. Maraming salamat po sa lahat ng mga sakripisyo po para sa amin.
Yes, muntikan ko rin makalimutan na batiin ng belated Happy Mother's Day ang ating mga nanay, ha. Mga nanay, mga mommies namin dyan, mga mamang namo din, ha. Dagang salamat sa inyong kinabuhi and I hope na na-enjoy nyo po ang pagbati, ang celebration ng kanya-kanya ninyong mga anak, mga inampon, mga inalagaan. At kami dito sa DXAS at dito sa NNCI, syempre we are celebrating with you. And hopefully hindi lang ang Mother's Day every second Sunday of the month ng May. Hopefully every day, no, maramdaman para iparamdam po natin mga anak sa ating mga nanay na ating mga ina ay laging espesyal. Ayan. At eto, magiging espesyal din ang ating talakayin ngayon. Kaya po sa mga gustong sumali sa ating discussion ngayon, kung kayo po ay may tanong, komento o mensahe, ay mag-text sa 0916-296-6625 o kaya po ay mag-comment sa ating FB page 1116 DXAS. Ma'am Rowens, pwede rin nila i-follow ang page ninyo po, no? Yes po, pwede po natin i-follow yung ating Facebook page na ating National Nutrition Council Region 9. Marami po tayong makikita doon ng mga updates patungkol po sa nutrition and health. And of course po, may mga nutrition information na maaari po natin tingnan po doon sa ating Facebook page. Kindly, our page, like and share tayo. Thank you so Ayan. much po. Oo, actually nakikita ko talagang active ang page ng NNC. Maya't maya ay may mga updates doon, mga kaganapan nila ay makikita nyo po doon. So dito rin po ha, follow nyo rin po ang ating page 1116 DXASR nang makita nyo rin ang lahat ng ating mga programa. At syempre, etong hapong ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa kilalanin natin ang National Nutrition Council, ang ating kaagapay lalo na sa tamang nutrisyon. Pag-uusapan natin po ngayong hapon na ito. Ano nga ba itong NNC? At syempre, ano yung nutrition? No? Ano yung tamang nutrisyon? Yan. Maganda po ito para sa inyong kalusugan, lalo na no sa ating mga anak. Pero hindi lang para sa mga bata. Actually, for the whole community. Swak at pasok na pasok po ang ating topic. Kaya po, umpisahan na natin. Mama Rowens, no? Kung papaano ba ito, pwede nyo po bang ipakilala muna sa amin ano po ang National Nutrition Council, lalo na doon para sa mga first time? Ano po yung main mission po ng inyong agency? Okay, so maraming Mang Sar. So, ipapakilala po natin no, yung ating ahensya. So, kami po ang ahensya sa Pilipinas na kung saan kami po ang highest policy-making body and coordinating body on nutrition. So, currently po, under po kami sa Department of Health. And ang main mission po natin ay to formulate, coordinate, monitor nutrition policies and programs po for integrated multi-sectoral action towards sustainable nutrition. Sa pamamagitan po ng palisiya, no, yung mga policies natin and programs formulation and coordination. So, kami po iyan, nagpo-formulate ng mga policies sa mga iba't ibang programa patungkol sa nutrition, capacity development, mga training activities po natin, promotion of good nutrition, yung ating nutrition surveillance, resource generation and mobilization, advocacy, and of course, partnership and alliance building. Kasi as we all know po, no, ang ating malnutrition ay hindi lamang po responsibilidad ng isang ahensya, kundi kabuuan po, no, responsibilidad po natin lahat. At kung tulong-tulong po tayo, no, masusuko po natin yung ating problema sa malnutrition. Pero ma'am, So actually, yes po. Actually po, itong NNC po natin, ahensya po, was established in 1974, Presidential Decree number 491 or yung PDD 491 po, no? And since then po, it has led multi-sectoral efforts, meaning po, we work with government agencies, ang ating mga local government units, ang ating mga private sectors, and other stakeholders para ma-improve po yung ating nutrition situation po sa ating bansa. So at the core of our work is collaboration po, no? In fact, our logo, kung titingnan po natin yung ating logo, para po siyang mga spoons po siya na
papunta po doon sa center, no? It symbolizes that improving nutrition cannot be done by one sector alone po, no? It requires unity po, no? Ng ating shared responsibility, no? To achieve po natin yung ating better health and well-being para po sa lahat po ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga Pilipino. Dito po ba sa atin na Ma'am Rowan, siguro sa bansa or kaya dito sa Region 9, gaano po ba kalaki na yung concern natin pagdating sa nutrition at bakit kailangan po mag-establish po ang ating government ng katulad po ninyo na agency, no? Lalo na kayo po yung parang master leader, no? Nagli-lead kayo pagdating po sa concern ng nutrition. Ano po ang dahilan? Okay po. So, actually po, may mga ginagawa po tayong mga hakbang para malaman po natin kung gaano na po ba kataas yung mga prevalences natin sa iba't ibang forms ng malnutrition. So, at the national level, meron po tayong tinatawag na Expanded National Nutrition Survey or National Nutrition Survey conducted by the UST Food and Nutrition Research Institute na kung saan po nagsasagawa po sila ng mga national surveys, no? Tinitinan po nila yung ating kalagayan po patungkol sa nutrition and health, and then mapamagitan po ng kanilang survey, nalalaman po natin kung ilan po yung mga prevalences na po ng ating stunting, ating mga wasting, overweight and obese, no? So, dito po sa ating local level at the LG level, meron naman po tayong tinatawag na Operation Timbang Plus, no? Kung saan po ay tinitimbang po lahat ng ating 0 to 59 months old na mga bata para malaman po natin, no? Para ma-assess po natin ang kanilang mga nutritional status, kung mataas po ba ang stunting, ang wasting, no? Ang lahat po ng mga results nito, no, sa national at sa local level ay ginagamit po natin para po sa paggawa, no, ng mga programa patungkol sa nutrition. So, base po sa ating mga resulta, ay meron po tayong mga undernutrition and overnutrition, no? Especially po among children. So, sa undernutrition po, ibig sabihin po, may kakulangan po sa nutrition. So, this includes po yung ating stunting, yung ating wasting, and underweight. Maliban po dyan, marami din po tayong mga nakitaan ng mga micronutrient deficiencies, particularly po yung ating iron deficiency anemia, as well as meron din po daw tayong low intake, no, sa ating vitamin A and vitamin C sa lahat po ng age group, no. On the other hand, yung ating mga survey naman po, it shows also a growing concern, not just in undernutrition po, but pati na rin po yung ating overnutrition. Bigat po yung mga kabataan natin, no? Yung ating overweight and obesity ay tumataas po among both children and adults, no? Not just children, adults din po kasi tayo po kasi po more on sedentary lifestyle na po tayo, ma'am, no? Especially po yung mga nasa office lang, hindi po masyadong lumalabas or wala po masyadong physical activity. So more on sedentary lifestyle po tayo. So kaya po tumataas din po yung ating prevalence of overweight and obesity sa atin po na mismong mga adults. So ito pong lahat na ito ay link po, no, sa ating pagtaas ng risk po sa ating mga lifestyle related conditions such as yung ating mga high blood sugar, yung ating mga pre-diabetes among adults. So, the survey also highlights na yung mga Pilipino daw po, no, hindi daw po nami-meet yung ating recommended energy and nutrient intake. So, may kinakain, pero hindi po tayo nakakamit doon sa ating recommended energy and nutrient intake. So, may mga recommended po kasi tayo na kailangan po nating makonsume, no, para makapag-function po tayo ng maayos for growth and development. So, marami pa daw pong Pinoy ang hindi po nakakamit, no? Meaning, yung diet po nila ay hindi po diverse, no? Hindi po iba-iba. Kung kanin lang talaga yung kinakain nila, hindi po enough, hindi po siya dependent sa mga staples like rice with low consumption of fruits pa po, no? Hindi po masyadong kumakain ng prutas, ng gulay, at iba pa pong mga nutrient-rich food. So, overall po, no, yung ating resulta shows that malnutrition still exists in the Philippines, no? It's not only about the lack of food, but also about poor dietary quantity. So, there's food choices and access to nutritious food. Ano po ba yung nakikita natin pwedeng maging epekto nito sa
ating community. Ma'am Rowens, pag lahat na lang may problema, like for example, malnutrition or kaya yung sumobra naman, yung obese, anong mangyayari po sa atin pag hindi natin to naagapan? Okay, so marami po tayong marami pong maaaring maging consequences po pag patuloy po yung ating malnutrisyon sa ating bansa. So isa na din po dito, no, yung ating poor school performance among children. Hindi po sila makapag-concentrate ng maayos kasi yung iba po anemic, no? Nanghihina po pagdating sa school, parang antuk no? Wala pong lakas. Of course, makaka-apekto po yun sa kanilang school performance, and later on, it will lead to dropouts, no, among children. So pag nagda-drop out po, karamihan po sa atin, hindi po tayo nakakatapos sa pag-aaral. Pagkatapos po niyan, hindi po tayo makakapaghanap po ng magandang trabaho, no? Tapos kapag nagkapamilya na naman po tayo, wala po tayong maipakain sa pamilya natin dahil kulang po ang Cycle. ating income. Cycle po yan ang malnutrition. Pag may nabuntis na naman po, si misis po ay nutritionally at risk or undernourished po siya, no? Yung ating buntis, wala pong maayos na prenatal check-up, so walang vitamins. So again, manganganak na naman po siya ng ating low birth weight baby. So pag mag-low birth weight baby po, that is less than 2.5 kilograms, no? Pag pwede po i-check siguro na ating mga listeners kung ano po ba ang timbang nila nung pinanganak sila, no? Kung less than 2.5 kilograms po ba or more than 2.5 kilograms. Then po, no, ang baby malnourished pag walang exclusive breastfeeding, pag walang timely, complementary feeding, no? Kumbaga, hindi po siya natuunan ng pansin, hindi po siya nabigyan ng good nutrition during the first 1,000 days, maaari na naman po malnourished na naman po yan, no? Cycle na naman po, hanggat hindi po natin nalalagyan ng interventions, no? Hindi po titigil itong cycle na ito. Kaya po, napaka-importante po talaga yung ating advocacy, not just po mismo yung programa ng ating mga ng ating government, and of course, the local government units, no? Useless po kasi ang mga programa po, mismo yung tao po, ayaw po makinig, no? Ayaw po makinig or hindi po naniniwala, no? Kaya we have to strengthen our advocacy po on nutrition and health among our mga constituents po. Bukod po doon sa magiging cycle siya, magmumultiply pa yung dami ng tao na pwedeng magkaroon ng problema sa nutrisyon. At yun ang gusto nating agapan. Lalo na no, tayo dito sa Pinas, minsan common sa atin may 5, 6, 7 ang mga anak. Kung tayo ay lumaki na kulang sa nutrisyon, dahil wala tayong trabaho, dahil hindi nakapagtapos ng mabuti, napapasa lang natin at dinadami lang natin lalo yung mga tao na walang proper nutrition, tapos sila na naman at their early age, sila na naman ang gagawa ng ginawa mo, magmumultiply po, di ba? No, magiging malaking problema talaga siya, Ma'am Rowen. So, bilang agency, ano po ang ginagawa nyo? Ano po ang mga programa at serbisyo na meron ng NNC na pwedeng itulong, i-offer sa communities? Okay, so, gaya nga po ng sabi natin po, no, cycle po ang malnutrition kung walang intervention, tayong gagawin, no, walang programa, walang project, activities na gagawin patungkol po sa nutrisyon, ay wala po talagang mangyayari, no? Patuloy po na parami yung ating mga malnourished children. So, yung ating ahensya, no, yung ating National Nutrition Council, yung iba po kasi nalilito po, NCC po ba yan? NNC po ba yan? NCN? So, ito po ay National Nutrition Council under po ng Department of Health. So, tinatawag po natin siyang NNC. So, kami po ay nag-lead, no, and coordinate po yung implementation ng ating Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028. Kung napapansin niyo po yung ating tema sa ating mga Nutrition Month, nakikita niyo po yung PIPA na tinatawag po natin. Ito po yung ating Philippine Plan of Action for Nutrition. Ito po yung ating country strategic framework, no, para ma-address po yung all forms of malnutrition such as yung ating undernutrition, yung ating overnutrition, yung ating micronutrient deficiencies,
So, under po sa TPAN, ang ating mga programa po ay naka-organize, no, into key result areas po, such as ang ating mga promoting health diet, ang ating improving nutrition practices, increasing access to quality nutrition services, and strengthening an enabling environment. So, ito pong mga programa na ito ay in-implement po, no, through both nutrition-specific interventions like yung ating maternal and child nutrition, yung ating breastfeeding promotion, complementary feeding, micronutrient supplementation, and treatment of malnutrition. Yung ating mga nutrition-sensitive interventions naman po, ito po yung ating mga food security programs, yung ating social protection, education, health services, no? Yung ating water and sanitation, of course, ang ating women and child protection. So, however po, no, it is also important to emphasize that addressing po the malnutrition is not just the responsibility of our agency, the NNC alone, no? Yung ating malnutrition po kasi is a complex and multifactorial issue influenced by health, food systems, so marami po siyang causes. Education, environment, poverty, and social conditions. That's why po nung ating TPAN is strongly promote a multi-sectoral approach, no? Where government agencies, yung ating mga local government units, yung ating mga civil society organizations, yung ating mga private sectors po, schools, communities, all work together po, no? Hindi lamang po yung ating ahensya, kundi lahat po tayo ay magtutulungan para pumasok po yung ating problema, yung existing problem po natin na hindi po siya nawawala, no? Lalo na po sa ating bansa, no? Ason nga po sa ating mga national data po, no? Yung ating mga Pinoy, ang ating Filipinos, no? Mga Filipinos po ay hinaharap po yung ating triple burden of malnutrition. Ito na po yung ating undernutrition, overnutrition, micronutrient deficiencies, affecting all stages from pregnancy to older adulthood. So, hindi po ibig sabihin na adult ka na, hindi ka na malnourished po. Meron, pag once obese or overweight ka po, malnourished po kayo. No? Dati po kasi pag undernourished po tayo, yun lang po yung malnourished. So, yung ating mga overweight and obese po na mga individuals, you are also considered as malnourished. So, these conditions po, again po, no, linked po ito to long-term consequences such as yung ating poor growth, especially among children po, Ma'am Star, lalo na po yung stunting natin, no, chronic po kasi siya, paglampas po ng 2 years old, pag wala po tayong interventions na ginawa para po doon sa bata, wala po exclusive breastfeeding, wala pong quality and timely complementary feeding, it will affect his or her growth, no? Papandak na po siya hanggang paglaki po niya. And isa pa po dyan, nakaka-apekto po siya sa ating cognitive development among children. Pinapataas din po niya yung risk sa infection or diseases like yung diabetes, yung ating cardiovascular disease, marami pong hypertensive ngayon po, no? It also reduce yung productivity. Gaya po sabi ko po kanina, na school performance, and of course po, tumataas po yung ating healthcare costs, no? So, because of this po, yung ating role po as agency, yung ating NNC, is to ensure coordination, no? Yung ating pag-provide po ng policy direction, and para mag-guide po natin yung mga stakeholders natin so that all these efforts are aligned, no? Ultimately, ang pag-improve po ng nutrition, it requires a whole of government and whole of society approach to achieve sustainable nutrition for all Filipinos. So, yan po yung ating role, no, as ahensya patungkol po sa nutrition. Ganda po nung sinabi nyo. Dati naririnig ko lang government approach. Ngayon, society approach na rin po tayo. Dahil hindi talaga kakayanin ng ating gobyerno kung sila lang laging magli-lead pero wala namang buong participation from our society or from our community. Kahit gaano kagaling ang ating gobyerno sa mga ganitong mga pag-address ng issue, kung within our families, within our community, matigas ang ulo natin, walang magagawa kahit anong ibigay pa sa inyo na tulong. Kaya mahalaga na alam po natin na may responsibilidad din po tayo paano tayo magkakaroon ng good nutrition. Kasi alam niyo po, baka minsan nagtataka kayo, bakit ang hina ng anak ko?
Bakit ba slow learner ang anak ko? Yung pala, akala mo hindi totoo na may epekto dyan kung walang tamang nutrition po, di ba? Rowens, nakaka-apekto rin syempre pag walang maayos na nutrition ang bata. What do you expect sa kanyang cognitive skill? Motor skill din, pwedeng maapektuhan yan. Talagang makita mo, hindi functionable ang bata mo. Yes po, tama po kayo, Ma'am Star. Nakaka-apekto po talaga sa not just in the growth and development po yung ating cognitive development po, no? Yung iba po mahina po sila sa pag-process ng information. Kumbaga parang tinatawag namin sa yan, masyadong slow po, no? Pagkakaintindi. So, bunga nga po yun ng mga kakulangan po sa nutrition, no? Wala pong kain, hindi makapag-concentrate na maayos, no? Kulang po sa energy. Kasi wag po natin kakalimutan, no? Yung ating mga carbohydrates-rich food. Ito po yung ating main source of energy. So, hindi po natin pwedeng tanggalin yung ating carbohydrates sa ating meals, no? Yung ating 3 macros and 3 macronutrients natin, yung carbohydrates, proteins, and fats. Lahat po ito ay importante po para sa atin, no? Hindi pwede, ayoko ng isda, kakanin lang ako. Ayoko ng kanin. More on meat lang ako. Tandaan po natin, lahat po ng mga pagkain na ito ay may mga kanya-kanyang role sa ating katawan. Especially yung ating carbohydrates, which is our energy-giving food. Kung walang energy, no, hindi po makapag-function po lahat ng organs sa ating buong katawan, especially the brain. Yun po huwag po natin nakalimutan yun, especially the brain. Ayan, kaya minsan lagi kang irritable. Wala ka nang carbo. Di pa magpa-function ng ating utak. Ayan po, oras natin. 2:00 na ng hapon. Siyempre, marami pa tayong pag-uusapan tungkol pa rin sa nutrition mamaya. Tatanong natin kay Ma'am Rowens, ano ba yung mga early warning signs po kung nasa malnutrition stage na ang isang individual, ang isang bata or ang isang adult. At tatanungin din natin ano yung mga tips na pwedeng ibigay. Magbabalik po ang ating programang Ahensya de Konsensya, kasama pa rin po ang National Nutrition Council. Dito yan sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Magbabalik po kami. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Kaway-kaway ang malinis na kamay. Huwag nating kalimutan, palagi maghugas ng kamay. Pagkatapos umubo o bumahing. Bago at pagkatapos kumain. Pagkatapos magbanyo. Pagkatapos hawakan ang mga alagang hayop. At syempre kapag madumi ang kamay. Tandaan, lagi maghugas ng kamay. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, Your Community Radio. Lola, ang dami mo ng puting buhok. Ganon talaga, apo, kapag tumatanda na. Pero alam mo ba, sabi sa Bible, tulad ng puting buhok ay karangalan. At nakukuha yan kapag mamuhay ka ng matuwid. Ano pong ibig sabihin ng mamuhay ng matuwid? Ang ibig sabihin niyan ay yun pagsunod natin sa Diyos. Nagiging posible na tayo ay mamuhay ng matuwid kung mayroon tayong relasyon sa Diyos. Ako po, Lola, si Jesus ang hari sa puso ko. Gusto ko po na mag-obey sa Kanya araw-araw dahil alam kong mahal niya ako. Tama yan, apo. Ipagpatuloy mo na sumunod at magtiwala kay Jesus hanggang sa iyong pagtanda. Opo, Lola. Siyempre, mana ako sa iyo. Kawikaan 16, talata 31. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay.
Sabi ba tu, ay pwede kita ibita konel desgrasya na kamino? Si pirmi kita akorda konel blow bagets. Si kuya, memorya lang pirmi konel blow bagets. Akorda lang pirmi checkya konel? B. Brake. Asigura que justo el level del brake fluid, chequea también con el brake pad y gas pedal. L. Lights. Antes de man viaje, checkya anay si embanamente todo el magaluz. O. Oil. Chequea pirmi si justo va el level del oil, bisya también si tiene leaking. W. Water. Checkya tamen con el level del agua. Debe hindi tan leaking el radiator, ichene agua el windscreen wiper. Pirmi lleva maskin 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y takansa na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang el pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay justo y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Checkya si embuenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura que hindi pino el goma y no hay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneha si quiere dormir, cansaw, tanbuyong o tomaw. Principia ara, blow bagets. Pirmi checkya con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. At nagbabalik ang Ahensya de Konsensya, kasama natin ang National Nutrition Council Region 9. At syempre ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. At syempre, kagaya kanina, narito kasama rin po natin ang mismong Nutrition Officer 2 ng NNC, si Ma'am Rowens Zorilla. Ma'am Rowens, welcome back po. Good afternoon. Ito po. Ayan. Okay lang po ba kayo dyan, Ma'am Rowens? Okay lang po, Ma'am Sam. Ayan. Sige po, ipagpapatuloy po natin ang ating topic. At kanina nga, pinag-uusapan po natin tungkol sa mismong agency na ating kinakausap ngayon, no, ang National Nutrition Council at ang kaagapay din natin sa tamang nutrisyon. Napag-usapan na po natin ang kahalagahan ng nutrisyon, ano yung mga challenges sa ating komunidad ngayon, at sa ating bansa, at yan yung malnutrition. At ngayon, itatanong natin kay Ma'am Rowens, ano po ba yung mga warning signs, Ma'am Rowens, kapag nasa stage na pala ng malnutrition? Sabi niyo po kanina, no, ang malnutrition, dati ang concept natin, yan lang yung mga mababa ang timbang, no? Underweight po ba yun, ang tamang term, Ma'am Rowens? Apo, sa underweight, kasama po yun sa category ng undernutrition. Pero ang malnutrition din po, kasama na din dyan yung mga obese. Tama po? Yes po. Opo. So, paano? Obese, overweight. Obese, overweight, yan po yun. So, bigyan nyo nga po kami, Ma'am Rowens, ng idea. Ano yung mga, bukod sa physical, pero usually physical talagang una pa lang makikita, no, kapag under or over. Ano pa po ang ibang mga warning signs po? Okay po. Lagi po natin ina-advocate, palagi po natin sinishare po yung about sa first 1,000 days of life. Ito po yung critical window of opportunity. Ito po ay dapat po lahat po ng ating intervention, no, ay naibigay po natin sa ating mga buntis, sa ating po mga kabataan po, no, na less than 2 years old. So, pag buntis po, no, meron po dyan sa ating mga nutritionally at risk na mga pregnant women. Actually po, kasama na po dito automatic po yung ating mga teenage pregnant mothers.
So, napaka-at risk po sila, no? Mataas po yung risk nila during pregnancy kasi yun nga po, hindi pa po handa yung katawan nila for sa panganganak, sa pagbubuntis at panganganak po, no? Kaya napaka-importante po na matutukan po natin sila. No? Actually po, sa local government units, sila na po tayo tinatawag na mga household profile, family profile, na kung saan po nakalista po yung pangalan ng lahat po ng miyembro ng ating household. Nakalista din po doon, no? Kung sino po yung ating mga buntis, sino po yung mga less than 2 years old po natin, para talagang automatic po, ma-identify po natin sino po ba yung kailangan po nating fokusan, no? Sino po ba yung kailangan po nating i-monitor? Ngayon, yung mga buntis natin, nakikita po ba natin sa pamagitan po ng BMI, yung ating body mass index, pwede din po nating malaman kung malnourished po yung ating buntis. Meron din po tayong tinatawag na mid-upper arm circumference po na parang tape po siya. Tape po yung ginagamit natin, no, sa pag-identify po ng ating nutritional status po among pregnant women. Mhm. So, yung iba po, no, anemic din po, ma'am, no. Ang alam po kasi nila, no, pag mababa po yung blood pressure, anemic na po, no. Hindi po magkaiba po ang ating blood pressure pati yung pagkuha po ng data or ng results po ng ating anemia, no? Magkaiba po 'yun kasi pag sinasabi daw po nila, no, na ang ating mataas ang blood pressure, so hindi sa anemic. So magkaiba po 'yun, no? Sa blood pressure, yung pressure po 'yun ang tinitingnan natin doon. So sa anemia, yung ating iron. So ayan po, no, pag lalabas ng bata, pag less than 2.5 kg siya, yung timbang po niya, no, automatic po, that is low birth weight baby. Malnourished po yung ating baby. So, ang ating pong nire-recommend po dyan ay exclusive breastfeeding within 6 months, no, for the first 6 months of child's life. Tapos po, pagka 6 na taon, binibigyan na po natin sila ng complementary foods, no? Magko-complementary feeding na po siya kasi hindi na po sapat yung ating gatas para ma-sustain or para masuportahan po yung ating growth and development po ng ating baby. So, makikita po natin yan dyan ng ating mga common signs, no? Payat po ba yung baby, no? Masyadong thin, no? Masyadong maliit, no? Yan, makikita po natin physically yung ating mga signs, no? Isa pa po, hindi po tumatangkad si baby, no? Maaari pong stunted, putok po or bansot po yung ating baby or yung ating bata. Isa pa po, no, yung ating pagkakaroon po ng frequent illness, palagi po nagkakasakit, no? Ibig sabihin, there's something wrong doon po sa bata. So, syempre po, no, for example, diarrhea. So, pag nag-diarrhea, kahit anong kain mo or kahit, for example, may parasites po sa tiyan, kaya napaka-importante din po ng deworming, no, sa ating mga kabataan. Kasi pag may parasites po doon sa loob na kanilang tiyan, no, kahit anong kain po nila, hindi po, no, nakokonsume lang po ng parasites yung ating mga nutrients, no, hindi po nakokonsume yung nutrients ng kanilang mga katawan po, no. Isa pa po, no, mahina po yung immune system, konting ano lang po, nagkakasakit ka agad, no. Diarrhea, yung mapagkakaroon po ng mga pneumonia, and other common childhood diseases po. That's why po yung ating mga magulang, dapat po masyado po silang attentive, no, sa ating mga kabataan, no? Kung titinan po natin masyado pong mahina or parang natatamlay po yung baby natin or matamlay po yung ating anak po, no? May fatigue, no? Ayaw pong maglaro, there's something wrong po talaga. Tapos tingnan din po natin yung appetite po, no? Ang pagre-refuse po sa pagkain ng nutritious food. Ito po, ang kalalasan din po kasi ng problema natin, no? Sa pagpapakain po ng ating mga babies, no? Yung ating mga toddlers, no? Hindi na po sila kumakain ng gulay at prutas. Kasi na po nasanay na po natin do sa ating mga sweet foods, yung mga sugary beverages, mga sugary products natin. So, yung hinahanap po nila is yung mga ganoon. Instead po yung ating mga vegetables and fruits. Depende po kasi sa magulang po kung paano po ba nila pinakain. Kasi yung baby po kasi, hindi pa po sila nakakapag-identify o hindi pa po sila makakapagpamili po, Ma'am Sar,
ng kakainin nila. So, yung parents po talaga yung may control kung ano po ipapakain sa mga bata, no? Mhm. So, in some cases naman po, yung malnutrition po can also present as overweight or obesity. Gaya nga po nasabi ko po kanina, meron po tayong undernutrition, meron po tayong overnutrition, kulang po, no? Over na sobrahan, no? Mhm. Overnutrition. So, overweight, obesity. So, malalaman po natin yan sa mga adults po pag kinuha po natin yung body mass index, no? Maaari po natin kunin iyon sa pamamagitan po ng formula ng kilogram over height in meter squared, no? So, pag yan po, sinan po natin kung lumampas po ba ng 24.9, no? Na normal po natin na BMI, yung ating mga BMI na na-compute. So, pag lumampas na po yan, ng mga 25, 26, 27 ba, or 28 kilograms per meter squared na BMI, that is already overweight, no? So, that is also form of malnutrition kapag sobra po naman yung kinakain. Ang problema po kasi natin dito, Ma'am Sar, sobra po yung kinakain nila. Ang tanong po ba, nutritious po ba yung mga kinain nila? Or more on high caloric foods yung mga kinain nila. So, madali silang tumaba, pero yung nutrition, no, kulang pa rin po. Mhm. So, yan po, no, may mga delays tayo sa mga development ng mga bata, no, such as yung difficulty po sa pag-learn, no, especially in the school, yung nahihirapan po silang mag-concentrate, delayed po yung physical and cognitive nila, no, na milestones. So, that's why po, no, it is very important po na mamamonitor po natin yung kanilang mga timbang, ang kanilang taas. Actually po, na-mention ko po yata kanina na meron po tayong Operation Timbang Plus, no, sa ating mga local government units na kung saan po ay tinitimbang po natin ang mga 0 to 59 months old na mga bata. So lahat ng mga bata na 0 to 59, tinitimbang po natin, ina-identify po natin ang nutritional status, kung akma pa po ba yun sa kanilang edad, no? Marami po kasi yung mga indicators na ginagamit, yung ating height for age, yung ating weight for age, yung kanilang timbang base sa kanilang haba at taas, weight for height and length, no? Yun po ang ginagawa sa ating mga local government units, no? Para ma-identify po yung mga children na underweight, stunted, wasted, or at least po, no? Para po ay ma-refer po natin for proper nutrition and health interventions na mas maaga. Importante po kasi na ma-prevent po natin kaagad. Kasi may actually po marami pong mga namamatay na mga bata dahil sa malnutrition. Mhm. So, yun po yung ating iniiwasan po, ma'am. Especially po yung ating mga moderately and severely wasted children, yung ating mom and some children. Importante po talaga na ma-monitor po sila, no? Yung sobrang payat. Mhm. Minsan po may mga edema pa po, no? May mga fluid retention pa po sa kanilang mga tiyan, sa kanilang mga kamay, no? Minsan po umaabot na sa ulo, no? Nagkakaroon ng akala mo mataba lang siya, pero tubig po yung laman noon, no? Lalo na po sa ating mga paa, no? Yung mga paa ng mga bata, no? Ang ginagawa po kasi natin yan, pinipress po natin ng, hindi naman po masyadong madiin, no? Mhm. Mga tama lang po, pinipress natin siya ng at least 3 seconds ba, Mhm. no? Pag nagkaroon po siya ng parang dent, Opo. yun, ibig sabihin po may edema po yung bata. So, Mhm. isabi po yan sa tinitinan po natin. Once po na may edema po ang bata, yan po, spam na po kagad siya. So, it requires immediate intervention po talaga. At kailangan na po i-refer yung ating barangay nutrition scholar or yung ating DSW doon po sa ating RHU or sa ating MNOW. So, alam po nila yung gagawin po nila dyan, no? Sa ating mga na-identify po na malnourished children. So, marami po kasi mga steps pa po yan, Ma'am Sar. May mga management tayo for that, no? Yung ating acute malnutrition management. So, alam po nila yung gagawin nila. So, napaka-importante po na ma-refer po agad natin. Agapan po natin agad, no? Pag na-identify po natin yung mga ganoong sitwasyon. Mhm. So, through both parental awareness and programs like yung ating pagkandak ng OPT Plus and other monitoring po na ginagawa po sa ating barangay. Kung hindi naman po kayo natitimbang, maaari naman po kayo magpatimbang. Pumunta po kayo sa center ninyo, no? Magpatimbang po kayo kung wala po kayong timbangan sa
sa bahay. So, the government po, no, through the LGUs, through the conduct of Operation Timbang Plus para po sa ating mga kabataan, which is a community-based growth monitoring activity, no, it will help us identify yung mga children po na nangangailangan po ng ating immediate intervention. So, napaka-importante po talaga na attentive din po tayo, no, as parents or as guardians po sa mga signs and symptoms po na maaari pong nararanasan na po ngayon ng ating mga anak. So, ibig sabihin din po pala, Ma'am Rowens, no? Meron po kasing mga nagsasabi, kaya pitit ang anak ko, bakit malaki yan siya? Kasi ganun ang parents namana. Pag ganyan po pala, kasi siguro isa yung kinakain nila, kaya kung ano ang parents na payat, malamang ganun din ang anak dahil na pala yung sa nutrition, may problem na pala. Hindi pala dahil, kasi ganyan talaga ang magulang niyan, kaya ganyan din siya. Opo. Kadalasan po talaga, Ma'am Sar, ay dito po kasi nangyayari po sa mga Filipino households natin. Pag konti lang po yung income natin, so konti lang po yung mabibili natin ng pagkain. So pag marami po tayong anak, for example po, 5 yung anak natin, so si nanay, si tatay, so 7 na po lahat. Yung pagkain po na yun, ihati-hatiin po siya. So kadalasan po, mas marami pong kinakain, of course, yung ating mga adults, no, yung ating mga panganay na mga anak. Tapos kulang na po yung kinakain ng bunso, which is sila po yung mas nangangailangan. Like for example, ano pa po siya, 1-year-old pa lang. So minsan po ang ginagawa ng iba ay sabaw lang po, no, sabaw at kanin. Pero hindi po enough yun. Gaya nga po ng sabi ko po kanina, kailangan po natin ng 3 macronutrients po para sa ating meal, sa ating diet, no? Dapat may carbohydrates, may proteins, may fat. Napaka-importante po na kompleto po yung kakainin ng bata. Kaya based na po sa survey, no, nakita po sa survey na mababa daw po yung minimum diversity. Hindi po diverse yung kinakain ng mga bata. So, dapat po kasi mga 4 to 5 food groups po na kinakain ng bata sa isang araw. Pero sa reality, hindi po ito nasusunod, no? Minsan carbohydrates lang, more on rice and sabaw. So that is carbohydrates, more on biscuit. Pero kulang po sa protein. Napaka-importante po kasi ang protein po, no, sa pag-build po ng ating mga muscles. And then, kulang din po sa mga prutas, na kung saan po, siksik din po sa mga nutrients, no, mga vitamina. So, yan po yung, kumbaga, isa po sa nakikita nating problema po talaga, Ma'am Sar. Paano pag pag sabihin natin, paano yan, mahirap naman talaga kami na. Paano ko ba makukumpleto yung may carbo, may protein, may fats pa? Ano po ang tips po ninyo dyan? Ano ang mga pagkain affordable na pwede nilang bilhin, lutuin, kainin? Okay. So, kung nagsisipid po tayo, pwede naman pong itlog, no, for protein. So, complete protein po yung ating mga eggs. And sa rice naman po, no, pwede naman po yung rice. Marami naman po tayong mga rice substitutes na tinatawag, yung mga kamote po ba, no, ano po meron po dyan, mga cassava. So, yan po, pwede po tayong mag-explore ng mga iba't ibang mga products or food substitutes po para doon po. For example naman po, yung mga gulay po natin, no, maaari naman po tayong magtanim sa ating mga bakuran. So, meron po tayo, actually po, meron po sa region nag-advocate po kami ng, Gardenator. Kung narinig niyo po ba, R9 Gardenator, in partnership with our CSO partner, yung ating civil organization, which is yung ating Kids Who Farm, ito po yung Kids Who Farm na iyon po ay nag-advocate po sila ng backyard gardening. So, meron po talaga silang alam niyo po ba yung yung nilalagyan po ng margarine sa ating mga bakeries? So yun po ay tinatamnan, maaari po nating tamnan ng maraming vegetables po iyon sa backyard natin. So, tapos sa pamamagitan po ng iyon, no, kapag kuha po tayo ng mga fresh vegetables, no, mababawasan pa po natin yung food waste natin. Kasi yung mga tira-tirang pagkain natin, maaari po natin siyang ilagay doon sa gitna para maging fertilizer, parang nagko-compost po tayo. Opo. So, yun po, sa pamamagitan po ng pagtatanim, ng mga gulay. Kasi, I think naman po, basta may lupa lang po, no,
maaari naman po tayong magtanim na kahit anong gulay po, kahit ilagay lang po natin kung saan-saan po, ma'am Sar, yung mga, kung wala po kayong paso, na mga galon po ba kayo dyan na hindi na ginagamit, pwede po natin pagtamnan po iyon. Yung iba nga po, nakita ko po, sa sako, mismo doon po nagtatanim ng mga gulay, no? At talagang tumutubo po siya, no? Tubig lang naman ang makasiguro- puhunan. Tubig at Opo, sunlight. makasiguro pa po tayo na safe, no, yung ating kinakain. Mhm. At wala pong fertilizers or wala pong ibang chemical po na andoon. Mhm. So, Kaya yun po. dun sa mga walang kaya or hindi kaya financially, meron din pala pwedeng gawin. No, magtanim ng gulay. Kung itlog problema mo, baka pwede ka rin mag-alaga ng, di ba, ng manok. Manok. Oo, di ba, why not? Kasi pwede. Oo, kailangan ng may konting effort at kapital ka dyan. Magiging mas maganda pa ang physical condition nyo ng inyong family. So, Ma'am Rowens, no, time check natin to 24. Ano po ang inyong message po sa ating mga tagapakinig? Lalong-lalo na po, no, gusto natin laging ipaalala sa kanila na concern natin din ang tungkol sa nutrisyon at kailangan ilagay nila sa isip nila kung gaano ito kahalaga at kailangan ding priority sa buhay nila, sa buong miyembro ng pamilya nila. Okay po. So, sa my message po, no, napaka-importante po ng nutrition education. It plays a key role po in helping people make informed food choices. So, kung wala po nag-advocate sa atin, wala po nag-educate sa atin, hindi po natin malalaman na ito po pala ay maaari po natin gawin, maaari po natin kainin para maging healthy, no? So, marami po tayong mga nutrition problems that are linked po not only to availability of food but also the lack of knowledge about healthy eating, no? So, my message is that nutrition is everyone's responsibility, no? And a powerful investment po para sa ating mga future. So, good nutrition does not have to be expensive. Hindi naman po kailangan nag-umastos po tayo. Lalo na po ngayon at tataasan nga po yung mga bilihin po, Ma'am Sar, no? Dahil po sa pagtaas po ng presyo ng ating mga gasolina. So, naapektuhan po, hindi lamang po yung mga drivers, pati tayo po na consumers. Kasi isa po tayo sa naapektuhan po doon sa pagtaas ng presyo ng ating mga goods, mga products po, no? It is important po to make the right choices every day using the available resources. So, maging po tayo, iba nga po, nag-experiment po ano po yung pwedeng gawin. Like, for example nga po, no, kung wala po silang ulam, no, noodles lang po, nilalagyan po ng mga gulay para to make it nutritious po, no? So, let us remember that malnutrition po is preventable when families, communities, and government work together. So, through simple actions like eating balanced meals, no, pagpa-practice po ng proper feeding for children, and supporting the community nutrition programs, no, we can build a healthier Filipino family. So, together, let us work towards nutrition sapat para sa lahat. Ayan. Magandang hapon po. Maraming salamat po, Ma'am Rowen, sa pagpapaalala po ninyo sa amin kung gaano din po kahalaga ang ating nutrisyon. Kaya po doon sa ating mga tagapakinig, umpisahan na po natin ang pagkain ng tamang mga pagkain. Tamang food diet po ha, para yung problema natin mabawasan na, di ba? May mga paraan naman pala paano natin ma-afford itong mga pagkain na magbibigay sa atin ng tamang sustansya. Kasi po malaking bagay kapag wala tayong sakit. Diba? Kasi kung may sakit tayo, ang laking problema. Pero kung wala tayong sakit, ang laking bagay nun, ang laking tulong nun para sa'yo, sa buong pamilya mo. Diba? Lahat tayo, yung Huwag din po natin kalimutan po yung physical activities, yung ating exercise po, Ma'am Sar. Yes, 30 minutes lang naman ang hinihingi nga sa atin ng ating mga doktor. Ako minsan di pa magawa. Yun nga po. Oo. Ayan po, maraming salamat din sa ating radio technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan nyo po ang susunod na programang Doctors Online at syempre magkarinigan po tayo dito muli bukas sa Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. At kasama natin ang ating bagong partner, ang National Nutrition Council Region 9 at syempre ang ating Nutrition Officer 2, Ma'am Rowens Zorilla.
Ma'am, maraming salamat. Good afternoon po. At ito, ang Ahensya de Konsensya kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. May pito o whistle ka ba sa iyong emergency kit? Alam mo ba kung paano ito gamitin para makahingi ng tulong? Tandaan mo lang ang distress signal na ito para madali kang mahanap o masagip ng mga rescuer. Pumito ng 3 maiksing tunog gamit ang iyong pito.